Kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Grabe, no? Tatago yung tao. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. Yan. O kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. DPWH, Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Nako, marami hong nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nga ba walang nagtanong dito kay Boying Remulla diyan sa budget deliberation ng Ombudsman kaninang umaga diyan sa Senado. At ang mga kasagutan, sabay-sabay ho nating malalaman. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na ho, sa kanang mamamayan, Senator Rodante Marcoleta. Palakpaka. Yan. Puntahan natin, Son at Sen, ang mainit na issue, Ba? Ombudsman. Ayan. Yan, Oo. yan, At teka yan. lang, kanina po ata ay pumunta ng Senado ang ating Ombudsman. Nandun ho ba kayo para magdepensa ata ng kanilang budget, Sen? Nakita ko sa video, Sen. Oh. Parang si Senador Sherwin Gatchalian lang eh. At oo, doon sa, 'di ba, Kasi ang chairman ng Finance Committee. Oh, tapatan niya, 'di ba? Oo. Dito yung ahensya sa harap mga senador. Oo. May video tayo, pakita mo nga. Yan. Isa lang ang senador na nandun eh. Isa Ano, lang. no? Kung hindi ako Oo. nagkakamali ha, puro bakante yung katabi ni Senador Gatchalian eh. Hindi, kahit wag nang ipakita, naniniwala ako kasi mula nung Lunes, Opo. Martes, Miyerkules hanggang kahapon, kaming dalaw lang ni Sherwin eh. Ganun ho ba? Ako lang ang Hindi kasama sila niya eh. interesado sa budget briefing ng mga ahensya po, Kasi kanina naman, ang dami ko namang dapat na gawin pa. Opo. Sabi ko sa mga kasama ko, kayo naman ang pumunta. Akala kasi namin, marami rin ako nakita sa social media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Eh yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman. Maraming magtatanong. Kaya lang, O, tinan mo, yan mag-isa lang Oo nga, di no? ba nyo nakita nung In fairness, dito kay Senator Rodante Marcoleta, bawat budget deliberation hearing, nandyan ho siya. Noong dyan sa DOJ, nandyan siya. Noong sa DPWH, nandyan siya. Lagi ho siyang nandyan. Hindi ho natin lang, baka medyo iga nga yun yung ibang mga senador naman dapat ang magpunta dyan. Kagaya nito si Senator Joel Villanueva. Kagaya nitong si Senator Chis Escudero. Kagaya nitong si Senator Jingo Estrada. Sila naman dapat tumao dyan sa budget deliberation ng Ombudsman. Di ba ho? yung DOE, kaming dalawa lang. Minsan may dumating na dalawa, tapos umalis din. Ba't parang hindi sila Pagkatapos interesado yung sa briefing, Sen? pagkatapos yung DOJ, Opo. DOJ, yan. ganun Pinapanood din. natin yan eh. Bali, marami yun eh, mula nung Lunes eh. Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairman Sherwin Kanina naman eh. pupunta sana ako, kaya lang, ang dami kong meeting sa umaga. Oo. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano bang sitwasyon dyan, Sen? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito, ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman eh. Well, Di mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. opo. Hindi ba? Ine-expect nga nila, Sen, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayun nga. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang Yes. senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang Na-discover na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva, Sen. Ano ha? Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na yun na nga po. na-reverse pala. Oho. Kasi, Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun na na gumawa ng isang hakbang para, yung hakbang na yun
Masyado kasi bida-bida eh. Kaya hindi mo ba chinek muna yung mga file? Yung ang tawag dito, yung case management system ng ombudsman? Dapat check muna yun. Tatanggalin mo ang isang Totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due Hindi naman diligence lang- man lang siya, di ba? Oh. Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Problema san may may nilabas na clearance eh. September 9, 2025 eh. Oho. Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Ako ang Iba sinisis... naman yung clearance. Oho. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Oho. Oho. Kay Senador Joel, panahon pa ni... Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo, oho. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan ay isang communication na parang 10 million nata ng Opo. kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sa Sibak. Sibak, opo. Ho. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. Oho. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales, Conchita po yan. Conchita Morales. Oho. Ano ba Tama nga? po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. Oho. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, Yan. nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Yun yun Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Ano na, kumbaga, nakita niya na yung kanyang mga naunang aksyon eh talagang puro kapalpakan. Pero dito si Florin Hilbay, kesyo pwede pa daw baliktarin kung mapatunayan na secret decision yung ginawa na yon itong si Ombudsman Martires noong mga panahon na yon. Nag-privilege speech eh. Okay lang buksan kahit na walang probable cause. Ganun mo ba yun? Pambihira. Kasi daw, meron pa rin pa sa Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun eh. Sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, Uncle Sam. paano secret nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. CCMS. Ayan, opo. Di ba? Yes po. yan. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence nga. Parang case category management system. Yan, po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun eh. At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record. Nasa CCMS eh. Oho. Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya gano'n, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung Daldal ng daldal yun eh. sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo, tsaka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At Opo. tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon.
paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Nako. Kasi Sigurado yun. Iya, yung mga kalokohan mo kasi hindi makakalusot dito kay Vice President Rodante Marcoleta. Yung mga ganong klaseng kabuktutan nitong si Boying Remo. Nako, hindi ho yan. Kagaya lamang bending dalo. Ano ho yan, nung budget deliberation ng DOJ, renage din ho nitong si Senator Rodante Marcoleta yung punto na yan na talagang pinagpipilitan pati yung restitution. Kahit na wala sa batas, kasi kahit na nasa ombudsman na si Boying Remulla, siya pa rin ho ang may hawak dyan sa DOJ. Yun ho yun. Yung mga nakaupo dyan, yung mga tauhan ni Boying Remulla. tinatanong niya yung kaharap yung media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Ay, mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Oo, na na-dismiss pala yung kaso. Yun ho talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? hindi nga ho eh. Yun nga ang Hindi, sana po pangyayari. nakalagay yun. Kailangan Opo. po ba Saka nung mga unang pronouncement nitong si Boying Remulla, nung sinabi na, okay, so ano tayo ha, dapat magpapadala ako ng letter dito kay Senate President Tito Soto. Dapat yung kung tawagin nila investigative journalism, doon na nila pinairal yon. Ano ba itong tinutukoy ng mga kaso nitong si Secretary Boying Remulla, Ombudsman Boying Remulla? Ano ba yan kay Senator Joel Villanueva na yan, di ba? Hindi ho nangyari yun, mga kababayan. Bagkus, ang ginawa ho nila, in-SS na ho nila ng in-SS, itong issue ng ano na to, itong issue ng pagpapatanggal dito kay Senator Joel Villanueva. Ako. Ilathala, Na-discuss obligado na. bang ilathala yun sa mga pahayagan? kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko Oho. ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements ho yun, ano? Hindi requirement yun. Oho. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Hindi, Di ba? kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kaya kikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Eh, di ba, Nauna yung mga Diskaya, ayaw nauna na yung rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Oho. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin at ako tinatanong. Ayan, Oo nga. Yun ang ano, no? Parang Hindi, ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang nag-atrasan. kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Oho. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan nyo ang Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, Opo. kasi ang labas mo magtuturo. dyan, whistleblower ka eh. Tama po. Oo. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Oo, yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Oo, yung natirang na nandun, mahigit silang 10 eh. Oho. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, oho. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat totoo. naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30% ang pero iba. lahat sila sinabi, hindi po totoo. Okay. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay, oho. So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Opo. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung
dapat ninyong gawin. Oho. Ilahad ninyo yung gusto nyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Opo. Oo. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang Ang nag-aabogado na kayo. pinoproteksyonan ko dito, Jen, Opo. Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Oho. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nung isang Nabaldas araw, talaga po. Nabaldas talaga pera. sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Eh. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Ayan, yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Oh. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Eh. Totoo. Hindi ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po. Oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan na nyo daw. sila ng requirement na wala naman sa batas. So, Oo. ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao, Nelson, na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project ko, Sen, eh. Para palabuin ito eh. Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong Opo. sinabing ganon. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganon, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Oho. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Oho. Yun ang aking plano. Oho. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil Opo. at sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Oho. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, Oo. pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, Oo. baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Oho. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, Oho. magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko eh. Yun ang nakakatakot doon eh. Yun din o sinasabi natin dito sa PH Update. Mga tinitingnan lang nito mga magnanakaw na to, mga matatakaw sa pera na to, kung sino pinakamalaking magbigay. Nga, Dahil oo. wala sa batas, pipilitin mo lamang, Oho. mangungurap ka dyan. Yan. Ay, kung sabihin- Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Oho. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Oho. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. O, sila yung inuusig. Gaya Katulad ni Gutesa. Gutesa. Ayan. Oh, ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman Nelson, ikaw naman Jen ay prosecutor. Yan, oo. Dahil pareho kayong abogado. Oo. Alam na alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness,
kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, Aha. mataas na uri yun. Oho. Ibig sabihin, Gutesa, mapapahamak siya. Si Gutesa mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Wala. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligaling siya. Ito palang ginagawa namin eh. Yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala Yung palang bulto-bultong, yung palang Malamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Oho. Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Oho. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo hindi Hindi niya siya pumirma. Oo daw. Hinahanapan ho ng butas. Isa ngayon ang inuusig. Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, kahit saan yan. Naging cottage industry na po yan. Yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Totoo. Meron pa silang Tagatawag. oo. tagatawag, notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Oo. Oh, pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Oho. Oh, kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng Iaabot papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ayun. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? No. Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Yan, Gusto ko Hindi po, naman, attorney, di ba? kayo, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin Oho. ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee, Nako. lalong-lalo na yung Opo. pumalit sa akin. Saglit lang, sir. Bago kayo mag-alab ng kalooban sa bagay na yan, meron lang ho kasi Nako, napakainit ho ng talakayan dyan sa saganang mamamayan. Kaya kailangan ho nating ituloy-tuloy ang video. Panoorin ho natin. mula po sa Espanya. Hindi pa po namin nahihiwa eh. Ayun. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Kaya naku po. Grabe, no? tatago yung tao. Ah, Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat Opo. ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. Oho. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Opo, oho. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang Oho. pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Aha, pinalalaki ba Samantalang nila yun? nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Opo. Blue Ribbon. Naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo, oo. Wala nang issue ang notaryo dun eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya Opo. base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, o. Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, humarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Oho. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo
May kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Pinab- Kung Bago. dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Hindi notarized. So, okay lang din yun. Kasi nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Notaryo. notary public na yon. Dapat pala ho hindi na pinanotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa yung na yan kanyang sworn affidavit, yung tipong meron ho ba kayong dito, meron ho ba kayong mga abogado, sa kanila ko na lang ho ipapanotaryo, ano ho ito, kumbaga ika nga hindi na wala na akong oras para makapagpanotaryo, pero panunumpaan ko ho ito. Ito mga sasabihin ko dito sa pagdinig ng ng Blue Ribbon Committee, dapat ho pala hindi niya na pinanotaryo, no? Pero wala na ho tayong magagawa. Ginawa na hong butas yan itong si anong tawag dito, itong si Martin Romualdez noong nagpa-interview siya na kesyo fraudulent daw yung mga testimonya, yung pagnotaryo. Di ba? Nakitahan pa ng butas ng mga masama ang ugali. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Kaya lang, sa tamang panahon, kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary. Totoo. Para lang additional na kanyang ikabubuhay. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Wow. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun ninunotaryo. karami. At saka may Talagang mga, hanap buhay nila. tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Villaruel, sa Pasay Sa City, Pasay, meron para sa ibang lugar. ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen. Ano? Oo. Inatasan niya yung tao. Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa, ikino-coach nyo parawan niya. Mukhang Ginawa ng usap, pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang Nasirox nagawa niya niyang po. kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Na meron daw kasi siya sinasabing box. At sinabi ko raw, maliit. Wala ko sinabing ganun Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya. Dalawa, isang linya. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang pare-parehas tayo ng nalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Alam din nila may nalaktawan siya
Yung palang hawak niyang kopya, na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oho. Sa kanya rin galing yun eh, hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, nalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun Kaya ang ako dating. sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oho. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpa-session na kausapin ako eh. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Yan. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun. Oh. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin At nila. pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oho. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganito ang ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang ang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang-halata mo naman ngayon, Ayun, di ba? oho. Oh. Nako. Pero doon balikan ko yung punto na, tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, ipasusubasta na. Kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. O ano bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikialaman yun. Bahala na sila doon. Basta tao ang minimaintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. Yan. O kaya pa lang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. DPWH, Wala silang ni isang politiko na dinimanda. Wala. Nako. Ayaw nila yun. Nako po. Mabigat ho yung mga ano na yan, yung mga litanya na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya manatili ho tayo mapagmatsyag dito sa mga kaganapan na to dahil linalaro ho talaga nitong administrasyon na to sa totoo lang. Teka lang, doon sa... Grabe. Oo. Wala ba lang, wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado, kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na ganun man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, Opo. inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Oho. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, Opo. Yan. sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Opo. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kanilang ginigipit. O, kanilang ginigisa, kanilang pinag-uusig. Wala silang hangarin na makita yung totoo. Yung. Ang hangarin nila ay mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan. Sen, merong isang post sa social media na maganda lang ito. Hindi ko na babanggitin isang abogado po ito. Maganda yun. Yung kanyang, yung ating Sige, pagka nabasa natin yan, sasabihin ko sa inyo kung sino yan. pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogadong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwedeng mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga Diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may full control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino ang magiging testigo niya. Walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi korte, hindi senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may lalapit sa isang abogado, sabing, attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo, may absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple sa ng kanyang punto. Yan. Ano sasabihin natin dyan?
Hindi, parang gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution doon sa batas, may discretion pa rin daw po yung mga abogado na kung yun ang hinahanap ng Department of Justice. Ayan. Hindi nila naiintindihan ang matagal ko nang gustong ipaliwanag. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Opo. Walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Oho. Yeah. Di ba? Paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, Opo. wala kang makukuha. Walang magtuturo eh. Walang magbo-volunteer. O ngayon, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Di ba? O, kailangan i-process mo sila. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganun, kung qualified sila, maging state witness. Oho. Yung sinasabi ng abogado yan, malayo doon sa pagiging state witness. Ayun. Ito sa pilitan na magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon eh. Opo. Pero sa pagtulong niya sa Estado, kinakailangan meron siyang protection. Oho. Yan. Sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito eh. Opo. Di ba? Proteksyon ng Estado ang ibibigay sa kanya. Doon sa witness. Kailangan mong maproteksyonan dahil mahirap ang kanyang gagawin. Yun lamang ang ibibigay. Kaya nga yung title ng batas na yon, Witness, Witness Protection, Protection Program. and Benefit Program. Ngayon, kung ikaw mismo maglalagay pa ng iba pang requirement, hindi mo siya tinutulungan, hindi mo siya pinoproteksyonan. Lalo mo siyang pinahihirapan. Oho. Ginagamit mo na nga siyang ng kasangkapan para makahuli ka nga eh. Pagkatapos bago ka makahuli ng malaking isda, siya pa ang gagawan mo ng Bibigyan mo ng kondisyon. bibigyan mo pa ng kundi. Wala ka talagang mahuhuli pagka ganyan ang usapan. Ayun. Yun ang pinakasentido ng gusto kong mangyari. Kasi napakarami kasing mga abogado na kanya-kanya ng pagkakaintindi sa batas, pinakasimple na yung gusto kong mangyari, lalo nilang pinalalabo, pinag-uusapan. Saglit lamang daw po. Meron pa tayo ilang mahalaga. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.